siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, nasa ika-25 na linggo ng kanilang panahon, mga minamahal ko mga kapatid, ang pagligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang tinatangi kung paanong tinatanggap at niligtas ng Diyos ang lahat ng sanlibutan. Sikapin din nating tanggapin ang lahat ng tao bilang kaloob ng Diyos. Pinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng mga migrante at pamansang araw ng mga manlalayag. Ingatan naman sila ng Diyos sa tuwina at maparam ang kanilang kalungkutan at pangulila sa pamilya. Panalangin nating manatili silang tapat sa kayamanan ng tradisyong Pilipino at maibahagi rin nawa nila ang panampalatayang Kristiyano sa lahat ng kanilang nakakasalamuha sa ibayong dagat. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng
lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. Ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kanang loob mong sa aming inilaan, upang sa pagkamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkalob mo sa kalangitan. Sa ngitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Edad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid sa kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod, ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos.
ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan. At huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na walang kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Atit kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay panalangin mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakita po namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nalig sa akin. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay kaysa dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamatay. Kung ang paa mo ang iyong sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa
kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon po sa ika-26 na linggo ng karong panahon ng taon B ng ating pagdiriwang, ay atin pong pag-usapan ang tungkol sa mabuting asal. Sa salitang Hebreo, ito ay tinatawag na yakastub. At sa Koine-Coone Griego, sapagkat ang bagong tipan ay sa Koine-Coone Griego, ito ay tinatawag naman na kalisati. At sa Latin ay tinatawag na habitus bonus, na sa atin ay mabuting asal. Ang mabuting asal ay ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 11, pero 25 hanggang 29, na kasali po ang lahat. Si Eldad at si Mildad, kahit na hindi sila nakasali doon, nasa kanila pa rin ang Espiritu Santo, kaya hindi sila pagbawalan, sapagkat ang sinumang nagtuturo na may kapangyarihan sa Espiritu ng Diyos ay dapat kasali sa pagpalaganap tungkol sa salita ng Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa sa sulat ni Santiago, Kapitulo 5, verso 1 at sumusunod, ang mabuting ugali o mabuting asal ay dapat magkaroon ng mabuting pakikitungo sa mga tao. Kaya dito ay pinagsabihan ni Santiago ang mga mayaman na bilang na ang mga araw para silang mga hayop na nagpapataba lang at handa ng katayin dahil sila ay nang-api sa mga mahirap. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, verso 38 hanggang 48, ang mabuting ugali, ang mabuting asal ay una sa lahat ang pagtanggap sa lahat na kahit hindi siya kabilang ng ating simbahan, pero gumagawa ng mabuti. Gaya ng sinasabi ni Juan, Guro, pinigil namin yung isang tao dahil nagpalayas ang demonyo sa pangalan mo. Ang sabi ng Panginoon, hayaan mo, sapagkat ang nakagawa ng himala sa pangalan ay kasali natin. Na ibig sabihin, hindi natin pigilan ang mga tao na gumagawa ng mabuti. Ano po ang dapat na ihinto o itigil? Ang ihinto at itigil ay ang paggawa ng masama. Kaya sinasabi niya na kapag ang isang tao ay nagiging sanhi ng pagkakasala sa mga maliit, sa mga nanalig kay Kristo, mabuti pa na talian ang kanilang liig ng gilingang bato at itapon sa dagat. At kung ang mata, kung ang kamay, kung ang paa ay sanhi ng pagkasala, dapat itigil. Ang sinabi dito, putulin. Ayan po, hindi po literal. Ang ibig sabihin doon, itigil natin ang paggawa ng masama. Ano po ang ipagpatuloy? Yung paggawa ng mabuti. Yun ang mabuting asal. Yun ang tinatawag na yakastub, mabuting asal, o kalistasi sa Griego, o sa Latin, habitus bonus, sa atin ay mabuting asal, ang paggawa ng mabuti. Ipagpatuloy po natin ang paggawa ng mabuti. Kasi sabi ng Panginoon, kahit isang baso lang ng tubig, basta binigay mo sa lahat na nanalig kay Kristo, ikaw ay pagbigyan na ng gantimpala sa langit. Pero kapag ikay nagkasala, mabuti pa na itigil mo ang iyong mga mata na tumingin sa kasalanan, yung mga kamay na gumagawa ng masama, ang iyong paa gumawa ng masama, sapagkat mabuti pa na ikaw ay
tigil doon upang makapunta sa langit. Tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na gumawa ng mabuti. Pakisabi sa katabi mo, magpakabuti ka. Magpakabuti tayo upang ang Diyos ay siyang tunay na batayan ng ating buhay, ng ating ugali, ng ating paggawa. Sapagkat kung tayo gumagawa ng mabuti, Diyos na rin ang ating sinasalamin. Kung tayo gumagawa ng mabuti, tayo ay kapanig ng Diyos. Kung tayo gumagawa ng mabuti, nasa atin ang diwa ng ating Poong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nausunan mga yumao. Nang may 3 araw na buhay muli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. May minahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at panampalataya. Ipanalangin rin natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at manlalayag 10 ng kanilang mga pamilya. Taimtim po tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din, ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Diyos, dingin mo ang pagsusumamo na iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamagitan ng pagbabaginang upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristo ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong dinamay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay
sa lamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghandog ay ito naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga helisisi si awit ng papuris yung pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu banal, makalob na ito pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng nararapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Posusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kabanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose,
kaysa mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig na hanggang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tersalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo lay minister. Sumunod po tayo. Ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno, kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, posting sa iba't ibang paraan, kay mga tumutulong sa Quiapo Church, kay mga naglilingkod. Plakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin,
lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Magkaroon tayo ng mabuting ugali na atin pong tanggapin ang lahat. Hindi po tayo exclusive, tayo inclusive. At ang lahat ng gumagawa ng mabuti ay atin pong kasama sa ating pagpapahayag ng buhay panampalataya. Ngayon na po ang pupaspas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Nihagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiningan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyento ng mamaalala ng pangako sa binyag na ikaw, ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kintaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong Isus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.